At tuloy-tuloy natin dahil nandito na yung dito na yung tinatawag natin momentum. At pag-usapan natin tuwing nibigyan din natin impression ng Panginoon Diyos para sa atin ang bigyan diin at lalim yung ginawa niya nangyari sa krus ng Kalbaryo. Marami po ang naguguluhan doon sa punto na ano ba ang tamang terminology. Si Kristo ba ay pinatay o nagpakamatay? Either of the two ay mali. So, yung pinatay, yes, half-truth. Pero kasi, as far as the Bible is concerned, binigay niyang kusa ang kanyang sarili. Kusa niyang ibinigay, kusa niyang inialay yung kanyang sarili, yung katawan, para patunayan hindi upang sagipin ang tao sa kasalanan at patunayan ang kanyang pag-ibig at pangako simula sa pool ng likay niya sa butuan. Kaya napakahalaga sa atin itong komunyon sa panahon natin. Tayo po yung the last generation as far as the mga scholars, Bible scholars is concerned. Tayo po yung last generation na makakaranas ng pagbuhos ng kapangyarihan ng Banal na Espiritu sa last days. We do not know ang talagang exact time hanggang kailan itong last days na sinasabi. But as far as the Lord is concerned, nasa kanyang mga kamay yung decision noon, yung plano. But for us, as ngayon, ay kailangan po natin maunawaan kung ano po talaga ang lalim, ano pa yung storyang narinig natin. Marami na tayong storya nabasa sa Biblia patungkol dun sa pagkamatay at pagkabuhay ng muli ng ating Panginoon Kristo. Alam nyo, bilang Kristiyano, ito yung pinakamatibay na pundasyon natin. Kapag walang pagkaunawa doon sa kamatayan at pagkabuhay ng muli ng ating Panginoon Kristo, mababaw yung iyong pagkakristyano. Madali kang mabuhay, madali kang madala ng sitwasyon. Dahil habang tumatagal, habang papalapit ang kanyang muling pagbabalik, ay tumitindi yung mga sitwasyon, tumitindi yung mga paghihirap. Tumitindi, kaya darating pa sa punto na tatanungin mo, Kristyano ka ba talaga? Totoo bang may Kristo? Totoo bang babalik ang Panginoon Diyos? Marami na nagko-question na sa ganong klase. At hindi lang mga Kristiyano, o mga born again Christians, kung hindi pati mga lingkod na ng Diyos, na kaya nag-iiba ng relihiyon, nag-iiba ng sekta, kung ano naman na yung kanyang paniniwala na. So, kailangan nating panindigan yung pananampalataya na ang ating Panginoon Kristo ay hindi istorya. Ito ay totoo. At hindi ito gawa-gawa lamang ang Biblia. Hindi lamang gawa-gawa ang istorya na ito ng isang taong nilikha ng kanyang kaisipan. Kundi ito ay katotohanan nangyari at mangyayari sa ating paligid, sa ating kapaligiran, sa ating era, panahon natin. So, samahan po ninyo ako sa isang maikling panalangin. Diyos naming Amang makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po, Ama, sa isang napakagandang umaga na binigay niyo po sa amin upang kami po ay makapagtipon, makapagbigay ng papuri, kalawalatian at kalakasan sa bawat isa at papuri at kalawalatian sa iyo, Panginoong Diyos. At ikaw ay patuloy naming hinahangad na maging malaya ka po, Panginoon Diyos, na kumilos sa aming pong kalagitnaan at kayo po ang siyang magpaliwanag at magturo sa aming mga kaluluwa at mga puso, Panginoon Diyos, ng mga salita at bubusog sa amin upang maunawaan namin at lumalim pa. Katulad ng aming panalangin, ipahay pa po ninyo ang inyong sarili sa aming pong kalagitnaan. Patuloy namin panghahawakan na kayo po ay nasa aming kalagitnaan sapagkat patuloy niyo po kami sinasamahan
at hindi niyo po kami iniiwan ni pinababayaan. Kaya salamat po muli at purihin ka at patuloy ka namin sambahin habang kami po ay nakikinig ng iyong mga salita. Sa pangalan mo po aming Panginoon Jesus. Amen. Amen. Praise the Lord. So, patuloy nating pag-ilalim, pagpalaliman yung ating pag-unawa doon sa komunyon at yung pagkapako ng ating Panginoon Kristo sa krus ng Kalbaryo. Okay? So, unawain natin mabuti na ang mga bagay na nagpapatibay sa ating pananampalataya, yung pinaka-basic natin. Basic na ang ating Panginoon Kristo ay namatay sa krus, yung ating pinapaniwala yung statement of faith natin. At ganito yung karamihan ng mga kanilang pinapahayag na tayo ay naniniwala sa isang Diyos sa may tatlong persona. Sa papapahayag na yan, kailangan natin maunawaan ng dahil sa kagandahang loob, yan, kaya tayo ay naligtas. Okay? At lahat ng mga bagay na yan ay maari at kailangan natin sa buhay natin. Okay, pag-aralan po natin ang isang pamagat. Ito po, alam natin itong yung pagkamatay, pagpahirap, pagkamatay, pagkalibig, pagkabuhay ng muli ng ating Panginoon Kristo ay napakahalaga. Pinamagatan po natin itong the blood of Jesus. Okay? So, ang dugo ni Kristo. Sa pag-aaral ng tinatawag na hermeneutics o paglalim, ika nga, ng interpretasyon ng Biblia, meron tinatawag na first mention principle, yung unang binanggit. Sa Biblia, saan unang binanggit ang salitang dugo? At pero meron mga bagay na may mga salita na hindi talaga doon yung pinakaunang nabanggit. Although hindi literal na binanggit, pero mayroong prinsipyo. Tanga. But anyway, so kukunin na lang natin yung nangyari na kila Cain at Abel. Noong nagselos ng matindi, naggalit, nainggit si Cain sa kanyang kapatid na si Abel, ang nangyari ay, sa aklatang Genesis, ang nangyari ay, pinatay ni Cain si Abel. At hindi malinaw doon sa Biblia kung ano ang dahilan. Pero binanggit sa Biblia, sinabi ng Panginoon Diyos na kung tama ang iyong ginawa at ginagawa, hindi dapat mangyayari yun. Anyway, so, it's a matter of the heart, ika nga yung puso ng isang tao ang problema doon. Ngayon, nung pinatay ni Cain si Abel, ang kanyang kapatid, kinausap ng Diyos, mababasa natin, kinausap ng Diyos si Cain. Tama? Kinausap ng Diyos si Cain. At ang sabi niya, sumisigaw ang dugo ni Cain mula sa lupa. So, ano ibig sabihin nun? Nagsasalita pa yung dugo? Nagsasalita ba ang dugo? So, may ibig sabihin, humihingi ng, sa ating Pilipino, humihingi ng hustisya. Nga, no? Sa mata ng Panginoon Diyos, alam niya lahat ng bagay. So, nagsasalita ang dugo ni Cain. Ni Abel. Sorry. Thank you. Nagsasalita ang dugo ni Abel mula sa lupa. So, mula doon, dadako tayo doon sa ating teksto, doon ko kinuha naman, mayroong mas matinding mensahe ang isang dugo na sinasabi. Mas malakas at mas matindi ang mensahe na sinasabi ng dugong ito. At yun ang dugo ni Kristo. Sa Hebrews chapter 12, 24 hanggang 25.
Buksan po natin, kung meron po kayong mga gadgets dyan at yung mga Bible nyo, Hebrews chapter 12, 24 and 25. Sa New King James Version, atin po itong kinuha. Verse 24, to Jesus, the mediator of the new covenant, and to the blood of the sprinkling that speaks better things than that of Abel. So, mapabasa ka agad natin dyan na sinasabi, and to the blood of sprinkling that speaks better things than that of Abel. Yung si Jesus the mediator, yung blood, yung dugo daw na nag-shed, na sprinkling. Ang ginamit ng New King James yan, na sprinkling eh. Parang nag-shower. So, yung sinasabi diyan na mas matindi ang sinasabi ng dugo ni Kristo. Verse 25, see that you do not refuse him who speaks. For if they did not escape who refused him who spoke on earth, much more shall we not escape if we turn away from him who speaks from heaven. So, talks about, sinasabi nito, sinasabi nito na sumulat ng aklat ng Hebreo, na may sinasabi ang dugo ni Kristo mula sa kalangitan. At mas matindi ito, mas mahalaga ito, mas importante itong sinasabi ng dugo ni Jesus kaysa sa dugo ni Abel. Okay. So, anyway, so hindi natin masyadong papahabain yung punto na yan. Kukunin natin yung 7 lugar, nabanggit na yan, na kung saan na-shed, nabuhos yung dugo ni Kristo. Pag tinanong kayo, kailan dumanak, sa Tagalog, kailan dumanak ang dugo ni Kristo? Natural ang sagot ng karamihan ay doon sa Golgotha o sa krus ng Kalbaryo. Tama po ba? Tama, on the other sense. Pero, merong mga bagay na hindi lang doon unang at dumanak ang dugo ni Kristo sa krus. So we will study that. Ang ating komunyon, okay, gusto natin bigyan din ito, no? Katulad ng binabagit na sa ating palagi, is something that we can do to claim victory. Pag tayo nagkukumunyon o Santa Cena o guhuling hapunan, ay pwede natin gawin ito kahit araw-araw. Wala namang problema doon. But, ang mahalaga doon yung pwede tayo mag-claim ng victory. In any circumstance we are going through by claiming. Inaangkin mo. Decreeing. Parang ginagawa mong batas, dinideclare mo. And declaring yung pinapahayag mo. Inaangkin mo, isinasa batas yung pinakaano ng decree. And declaring, pinapahayag. The freedom and victory that Christ Jesus has given us through what He went through. So, yung komunyon nito ay mayroong matinding background na pwede mong angkinin, pwede mong gawing panuntunan, yun, mas magandang salita, panuntunan ng iyong buhay, at pwede mong ideklara doon sa nangyari na karanasan ng ating Panginoon Hesukristo. Nakuha niyo po ba? So, sa pamamagitan nito, kasi kapag naangkin mo, ginagawa mong panuntunan ng iyong buhay at dinedeklara mo, doon na dadagdagan unti-unti yung ating pananampalataya, na i-increase yung ating faith kay Lord. Okay? Na-increase yung ating pananampalataya sa Panginoon Diyos. Now, tingnan natin, diretso na po tayo kaagad, doon sa 7 lugar o bahagi. 7 places Jesus shed His blood and its significance. Alam naman natin sa Panginoon Diyos, numbers, as far as the Bible is concerned, 7 is the perfect number. Perfecto number yan mula sa Panginoon Diyos. So,
eksakto, tama-tama, perfecto as far as God is concerned. So there are 7 places, 7 lugar o area o bahagi na kung saan dumaloy ang dugo ni Kristo. At bawat bahagi yan ay mayroong significance. May meaning, may mas malalim na kapahulugan yan. At yun yung importante para sa atin. Importante yan sa tao, importante yan sa lahat ng Kristiyano. Maunawaan natin yan. Okay, unahin natin. Number 1. The sweating of blood in the Garden of Gethsemane. Sa Luke chapter 22, verse 44. Nung bago hulihin ang Panginoon sa Kristo, ay niyaya niya yung 3 sa kanyang alagad na manalangin. At pumunta siya, sinama niya at iniwan niya ng isang hindi man kalayuan yung 3 disipulo niya na natulog naman. At siya naman ay nanalangin. Okay. At alam natin yung nangyari. Verse 44. And being in agony, okay, he prayed more earnestly, then his sweat became like great drops of blood falling down to the ground. Unawain natin mabuti. So, ando doon siya nananalangin. Okay? At habang siya ay nananalangin, nagkaroon siya ng tinatawag na, sabi niya sweating o yung pagpapawis. Okay? Sweating, his sweat became like great drops of blood. Unahin natin yung salitang agony. Yung salitang agony ay minsan lang ginamit at dyan lang. Kung dyan natin mababasa ang salitang yung agony. Noong naranasan niya. At isa-isa natin ito, it signifies yung sweating of the blood, yung pagpapawis niya ng dugo, it signifies healing our thought life. Unawain natin ito ha. Ang pagpapawis niya ng dugo ay mahalagang bagay para sa atin kasi ito yung nagsisignifies na tayo ay pinagaling sa ating mga kaisipan. Bakit unang-una kagad yun? Mahalaga talaga sa atin. Gusto ko sanang bigyan ng mas malalim pang malawak pa na pagpapaliwanag, subalit kukulangin tayo ng oras. Okay? Anyway, so, una, yung makita natin dito, in the Garden of Gethsemane, nilagay natin yan, yung sweating of the blood, in the Garden of Gethsemane. Sa dinami-dami ng lugar, doon sa Jerusalem, bakit sa Gethsemane siya pumunta para manalangin? Doon sa hardin ng Gethsemane. So, titignan natin, may kahulugan. Gethsemane. Garden across, tinignan ko yung sa makita naman ninyo yan kung isi-search ninyo sa Google. Gethsemane, garden across the Kidron Valley on the Mount of Olives. Ang Hebrew na Mount of Olives, Har Hazetin. A mile-long ridge paralleling the eastern part of Jerusalem, where Jesus said we have prayed on the night of his arrest before his crucifixion. The name Gethsemane, ito yung mahalaga, the name Gethsemane in Hebrew, Gat Shemanim, means oil press. Okay? And suggests that the garden was a grove of olive trees in which was located an oil press. So yun ang mababasa natin. Pero bakit pinili ng Panginoon Diyos ang Gethsemane kung saan doon siya manalangin? Ang nanalangin ng madaling araw. Kasi ang salitang Gethsemane ay oil press. Dito, naranasan ng ating Panginoon Kristo yung matinding agony. May matinding agony na kung saan ito yung nagdulot sa kanya ng pagpapawis ng dugo. Ako rin nagkamali nun, pero nung sinalisi, kasi sabi ko lang doon, kasi lalaki lang yung pawis niya ng dugo. Pero actually, hindi lang to pawis ng dugo, kundi talagang dugo ang lumabas sa kanya. At kung paano yun po pwede mangyari?
So, una sa Gethsemane, pag sinabi natin oil press, kasi Mount of Olives may mga puno doon na nagpo-produce ng olive. At yung bunga noon ay kailangang pigain ng husto para lumabas yung langis na kailangan olive oil. So yung ganong senaryo, yung ganong ibig sabihin ng Gethsemane, doon naranasan ni Jesus na para siyang pinipiga ng husto. Sapagkat bilang anak ng Diyos, bilang Diyos, nakikita na niya, alam niya yung mangyayari sa kanya, step by step. Alam niya. Kaya nga, diba, sa panalangin niya, Ama, kung pwede lang na hindi ko inumin ang saro ng paghihirap na ito. Kasi alam niya. Marami nagtatanong sa atin, kung alam ko lang yung future, marami na akong magagawa. Alam ko kagad kung anong gagawin ko. Iiwas ako ng ganito ang gagawin ko. So maraming mga tao ang gusto kang kagad malaman kung ano yung future, kung ano yung pwedeng mangyari sa kanya, ano ba talaga siya sa kinabukasan. Pero hindi inalaw ng Lord ang ganong klase ng tao. Yung ganong klase ng bagay sa tao. Bakit? Kasi baka hindi mo kayanin kung sakali. Kung alam mo na mamamatay ka ng gano'n at gano'n katindi ang mangyari sa iba ka, bumigay ka na, gagawin pa lang. Kung alam mo na ikaw ay mabobroken heart, baka hindi mo na pinili yung tao na yun. Kung alam mo na malulugi ka at meron kang milyones at mawawala lang sa iyo, no, gano'n-gano'n lang, baka hindi mo kunin yun. Ang daming mga pwedeng mangyari. So, hindi inaalam na Lord yung gano'ng klase ng bagay. But, bilang Diyos, ang ating Panginoon, nakita niya kaagad at alam niya yung lahat ng detalye. Kaya in agony, naranasan niya na lumabas ang dugo sa kanyang mukha at noo. Tingnan natin. Ito yung napanood niya yan. Pinuwala ng picture sa The Passion of Christ. Yung salitang agony na minsan lang ginamit sa Bible at dyan lang ginamit. Ang ibig sabihin ng agony sa Greek ay agonia. Okay? Agonia. It means severe mental struggles and emotions. Deep mental anguish. Malalim at masidhi at matinding emosyon. Kasi nararanasan niya at struggle siya talagang. Kasi alam niya eh. Matindi yung mangyari sa kanya. But still, he goes on. Sinabi nga niya, di ba kanina, sabi nga po niya sa Biblia, hiningi niya ng ilang beses sa Ama na kung pwede lang huwag niyang inumin ang saro. Pero napakahalaga sa kanya, napakahalaga sa plano ng Diyos yung mangyayari sa kanya sa kamatayan niya sa krus. Alam niya simulat sa pool, alam na ng Panginoon Jesus simulat sa pool kung ano ang papel niya at role niya. Pero nung palapit na, ito na, nung gabi, mas maliwanag sa kanya kung ano yung mangyayari. Mamaya isa-isayin natin ano yung mangyayari. At most probably, alam naman natin lahat kung ano yung nangyayari. At babalik tanawin natin upang yung ating pagiging Kristiyano, pagiging born again natin, at pagkukumunyon natin ay mas meaningful sa kayong pamumuhay natin. So, ito naman, ang picture ngayon ng Garden of Olives ngayon, inayos na. Natural. Yung mga pinupuntahan nila ngayon. Yung mga pathways na, yung mga lakaran na. Pero syempre noon di ganyan. Madawag yun. So, ang pagpapawis ng dugo ay meron talagang ganoon. Sabi sa medical term, ang pangalan ng tawag doon ay hematidrosis.
Meron palang ganon, hindi yung istorya lang. Meron talaga na pwede mangyari na pwede kang magpawis ng dugo. Hematidrosis is an extremely rare condition in which you can sweat blood. It's also known as hematidrosis and hemidrosis. It's so rare that many people don't know it exists or if it is real. But sweating blood has been seen throughout history. The Bible mentions Jesus sweating blood while praying before the crucifixion. Si Leonardo da Vinci naman wrote about soldiers sweating blood before battle. Meron talaga sa history. At ang pangtawag doon ay hematidrosis. Okay, more. Tingnan pa rin natin. Makikita nyo dyan, pag sasaliksik kayo, mag-share ano kayo sa i-google ninyo, makikita nyo. While this may or may not have been real depictions, hematidrosis is a real condition. Totoo to. Totoong nangyari sa kanya. So blood sweat can occur on any surface of the body. But the face and forehead are common locations, kalimitan, kasi nanggagaling to sa pag-iisip eh. Ang common. So sa kanyang noo at mukha. So, imagine niyo habang nagpipray ang Panginoon sa Kristo at nakikita niya yung detalye ng kanyang mararanasan, ng kamatayan niya. Imagine niyo nasa garden naman siya eh. Natural siguro, mahangin-hangin na sa kamadaling araw. Pero, nagpawis siya, lumabas yung dugo sa kanyang mukha, sa ulo. Hematidrosis generally happens when a person feels intense fear or stress. Someone facing death may have this kind of fear or stress. For example, when you are under stress, your body goes into flight or fight mode. Aalis ka na, lalayas ka na lang o lalaban ka. Hindi mo alam kung anong gagawin mo. Na-stress, sobrang stress. Pero wala pa nangyari sa atin, Na-stress din tayo, pero iba naman naapektuhan, pero hindi pa lumalabas yung dugo. But in a rare instances, the flight or fight response can trigger the rupture of capillaries in the body. Capillaries are tiny blood vessels, yung maliliit na ugat sa ating mukha. Ang ulo natin, maraming ugat yan. Kaya kahit ka konting bukol mo na dyan o tawag doon na tinamaan ka na kung ano man dyan, madugo ka agad ang mukha natin, ang ulo natin. They carry essential nutrients to the different parts of the body. Capillaries are also located around the sweat glands. In case of severe fear or stress, these tiny blood vessels can burst and cause blood to exit the body through the sweat glands. So, yung dugo ng maliliit na ugat ay humahalo doon sa pawis, yung sweat glands ng ating mukha. Pumuputok ang mga maliliit na ugat. Kaya doon, sasama doon sa pawis. Doon lalabas doon sa sweat glands, yung glands natin. Yun ang unang-unang lugar na kung saan ang dugo ni Kristo ay dumalak. Habang iniisip niya yung mangyayari. Sa mukha at sa ulo kaagad. Bakit? Dahil sinasabi ng Panginoon Diyos, nire-redeem ko doon pa lang sa prayer, yung ating kaisipan. Bakit ang kaisipan natin? Kasi yung battle eh. So napagtagumpayan na niya yung battle mula sa ating kaisipan. Kaya nga sabi ni San Pablo, di ba, offer your bodies as a living sacrifice. Sinabi din niya na whatever is good, whatever is noble, whatever is righteous, etc., yun lang ang isipin mo. Kasi talagang matindi ang tinatalakay at tumatakbo at nagiging labanan sa isip mo pa lang. Doon maraming mga tao na bumibigay, nawawala sa kaisipan katinoan. Nawawala sa tamang discretion ng kanyang buhay, nawawala sa tamang disposition dahil sa pag-iisip. Iniisip kasi kung matitindi mga bagay. Kaya nga sinabi ng Panginoon Diyos, do not worry. Ang utak natin ay battleground ng demonyo din. Battleground din natin kung tama ba ito, paniniwala mo hindi. Kaya sinabi din ng Panginoon Diyos sa 4:6, for my people
perish because of lack of knowledge, kasi mali o hindi nila alam kung ano ang kalooban, kung ano ang sinasabi, at kung ano ang nais ng Panginoon Diyos sa kanyang mga salita. Hindi alam, kaya tuloy ang mga tao, tayo ay nalilito at hindi natin alam kung anong dapat nating isipin at gagawin. Kaya nagkakaroon ng bagal sa ating isip. But praise the Lord! Dahil napagtagumpayan na ng ating Panginoon Kristo ang ating thought life, kaisipan natin. Huwag mong hahayaan na ang iyong kaisipan ay ganun na lamang na magapit ng sanlibutan at lalo tigit ng kaaway. Ang dugo ng ating Panginoon Kristo ay dumaloy upang iyong pag-iisip ay maging matagumpay. Kaya nga ang buhay Kristiyano natin, supposedly ay dapat na magiging magaang na sapagkat kinuha na ng Panginoon Diyos yung lahat ng hirap. Now you know, dapat alamin natin ngayon na hindi natin kailangan dapat i-battle ng gusto sapagkat alam mo sa iyong kaisipan na ikaw ay minamahal ng Diyos, ikaw ay kaya niyang patagumpayan, kaya niyang pagtagumpayin, kaya niyang tulungan sa lahat ng area ng iyong buhay. So hindi mo kailangang gugulin ang napakahabang oras at nasasayang ang iyong lakas at ang iyong mga resources, nasasayang ang iyong araw at panahon sa kaiisip sa bagay na wala ka namang alam na magiging solusyon. We cannot win the battle over our mind. Kaya kang tulungan ng Panginoon Diyos kung alam mo yung problema mo, hindi mo kakayanin, then isang mahalagang bagay, pinagtagumpayan na yan, alam na ng Panginoon Diyos, at alam mo na sinabi ng Panginoon Diyos na tutulungan ka niya. So magiging panatag ka dapat. Huwag mong gugugulin ng oras mo, sayang. Sinabi niya sa Matthew chapter 6, that's the huling bahagi, even the future, yung iyong kinabukasan, huwag mong problema, hayaan mo na yung future. Hayaan mo future, mamroblema sa sarili niya. Sapat na ang suliranin mo at nararanasan mo sa panahon ngayon, sa present life. What you will do today will determine kung ano yung mangyari sa iyo sa future. Kung hahayaan mo na ikaw ay mabombard, magkaroon talaga ng struggle at hayaan mo ma-stress ka ng todo-todo sa buhay mo, at yun ang iakalaw sa buhay mo, then, alam mo mangyari sa kinabukasan, baka bukas na, dali ka sa mental. O kaya tumalong ka na lang sa mataas ng building, magpakamatay ka na lang. Kasi hindi mo kakayanin eh. Yun yung mangyari sa iyo. Pero kung alam mo, na tinutulungan ka ng Panginoon Diyos, alam mo na sa kanyang salita, mayroon siyang kapangyarihan. He is willing to do. Nothing is impossible to the Lord. Walang imposible sa Kanya. Alam mo yun sa isip mo, then magiging kalmado ka. Hindi na madadagdagan yung mga sakit-sakit ng katawan mo. Hindi ka na may stress. Kasi wala ka na magagawa. Problemado ka sa paano ka mabubuhay dahil sa pandemya ngayon. Problema ka sa ano yung mangyayari sa negosyo mo, sa trabaho mo, ano mangyayari sa asawa mo, sa mga anak mo, ano mangyayari sa bahay mo, sa mga apo mo. Ang dami mong iisipin. Ang dami mong problema. Problema mo pa sa sarili mo, problema sa ibang tao. Ang dami mo nating problema dapat nating harapin. Sabi na Lord, diba, cast all your cares upon Him, for He cares for you. Dugo ni Kristo, powerful. Tinubos ka na. Tinubos ka na sa iyong kaisipan. Huwag mong hayaan ng iyong kaisipan ay talunin ng makasanlibutan at talunin ng diablo. Amen po. Praise the Lord.
Now, number 2. Pangalawang lugar o bahagi ng kanyang katawan kung tutusin where Jesus shed His blood and His significance. Number 2 is the shedding of blood when receiving the crown of thorns on His head. Siguro naman alam natin yan. Nang pinutungan siya ng koronang tinik. Sabi ng mga eksperto at mga Bible scholars na ang koronang tinik na yan ay sumusukat doon sa 2 pulgada, 2 inches. Okay? 2 inches yan. At ginawa ng mga Romanong sundalo, pinaikot-ikot yan, ang ginawang korona. At kung maaalala ninyo, hindi lang basta lang ipinatong lang dyan, dahan-dahan, kundi mga barbaro yung mga Romanong sundalo noon, inilagay, pinutong, idinain at pinukpukan pa para talagang bumaon. Kaya yung 2 inches na bawat isa, papasok yan, babaon yan, doon sa anit, sa ulo. At doon, dadanak ulit ang dugo ni Kristo. Saan ba galing yung thorn? Hindi yan gawa-gawa sa bakal. Ito talaga ay tinik ng halaman. Saan po galing ang halaman? Hindi naman sa langit, sa tubig, sa lupa. At alam din natin na doon sa Genesis, isinumpa ang lupa. Nakuha ninyo, nagkasala sila Eva at Adan. Pinarusahan, sinumpa ang ahas, nagagapang. Sa babae ay ang panganak at sa kanyang asawa. At sa lalaki kay Adan, ang isinumpa ay ang lupa na paghihirapan ng tao ang kanyang kakainin. Sa paghihirap na yon at sa sumpa ng lupa, galing yung thorn na yan na ipinasak sa ulo ng ating Panginoon Kristo. Yan ang itsura niya. If you will imagine kung gaano karami at kahahaba yung tinik na yan, not to mention, wala namang pang alcohol yan. Meron na, may mga alak na no, pero hindi naman kailangang i-disinfect pa yun bago isalpak sa ulo ni Jesus. So, diretso na yan. Pangalawang pagtanak ng dugo ay ang koronang tinig. Na bawat isa dyan tumutusok. Just imagine kung gaano katindit kasakit noon. Anong significance ng dugo ni Kristo na dumanak dahil sa krus, dahil sa koronang tinig? Blood caused by crown of thorns signifies redemption and deliverance from the curse of poverty. Galing sa isinumpang lupa na maghihirap ka para lang mabuhay. Paghihirapan mo ang iyong pamumuhay. Ang ginawa ng Panginoon Diyos, niredeem, tinubos na tayo doon sa kahirapan. Sapagkat hindi iyon ang kalooban ng Diyos na ikaw ay maghihirap. Bagkus ang gusto ng Panginoon Diyos ay ikaw ay dumanas ng kaginhawaan. At makita mo kung gaano kabuti ang Panginoon Diyos sa buhay niya. Hindi kasi nasabi huwag kang magtatrabaho. Hindi naman sinasabi tinuturo sa atin huwag kang magnegosyo. Hindi ganoon. Pero hindi katulad na kailangan mo ubusin ang lahat ng oras mo, kahit oras ang panambahan sa Panginoon Diyos, para lang magtrabaho at kumita ka. Hindi mo kailangan gumawa ng ganoon. Sapagkat may mga bagay at oras sa lahat ng bagay. Alam ng Diyos at patuloy niya sinasabi, ika nga patuloy kong dinideklara yung ating yung ating spiritual verse na sinasabi dito Matthew 6:33, but seek first the kingdom of God. Ano na to yung deklarasyon ng Panginoon Diyos? It is His responsibility na buhayin ka.
Sabi niya, kung yung ibon, pinapakain ko, ikaw pa kaya? Nabanggit ko na dati, nakakita ka na ba ng ibon na namumroblema at nakapatong yung kanyang pakpak sa kanyang ilalim ng ulo niya, namumroblema, ano ba kakainin ko? Paano ako kakain? Nakakita ka na ba ng gano'n? Problemado yung ibon. Sabi, kung yung ibon nga pinapakain mo, hindi namumroblema, ikaw pa kaya? Matindi ang pandemic na dinadanas natin ngayon. Pero wag mong uubusin ang lahat ng oras mo sa mga bagay na hindi naman dapat at hindi mo kakayanin. You ask the favor of God. Because God wants you to experience His blessings. Ulit, hindi niya pinagbabawal, dapat lang. May trabaho ka, dapat gampanan mo. May negosyo ka, dapat palaguin mo. Gawin ang dapat gawin. At huwag mo ubusin ang oras mo. At yung mentality mo, yung kaisipan mo, mahirap ako. Sa aklat ng mga awit, binanggit doon, sinabi ng isang sumulat na tumanda na ako ng ganitong kaedad pero wala pa akong naranasan na anak ng Diyos, binabanggit doon, na naghirap. Walang anak ng Diyos na mamamatay ng dilat ang mata. Amen. Wala. Kung tayo mga magulang, gagawin natin ang lahat ng bagay para lang sa ating mga anak at apo, yung tatay mo pa kaya sa kalangitan? At hindi gagawa ng paraan para buhayin ka. God redeems us. Tinubos po tayo sa ganung bagay. Amen po? Amen. God is good. Please, ayoko na sundan. Number 3. The blood that was shed when they hit his face and pulled his beard. Sa Micah natin makikita, chapter 5 verse 1. Sabi niya, now gather yourselves in troops, O daughters of troops. He has laid siege against us. They will strike the judges of Israel with a rod on the cheek. Pero alam naman natin yan. Alam naman natin na ang Panginoon sa Kristo ay nakaranas talaga. Binugbog muna siya eh. Nung siya pinutungan na ng koronang tinik, binugbog pa siya. Siguro naman nakakita na kayo kahit man sa TV o sa picture ng taong binugbog talaga. Paano yung tsura? Pero yung galit na galit, para parusahan, ibang tsura na yun. Nakaranas na nga si Jesus na dahil sa sobrang stress niya, lumabas ang dugo. Tinusok siya ng koronang tinik, lumabas ang dugo. Kaya pinugbog pa siya, pinagpupunta, sinagsisipa, pinaghahampas. Tingnan niyo ang term na ginamit, rod on the cheek. So, ibig sabihin, may pamalo. At hampasin yung mukha mo, hindi naman po pwedeng guwapo ka pa rin. Mamabaga yun na kayo puputok yun. At lahat ng mga sinuntok o sugatan. Kaya, hahanap ako ng pinakamas malapit na picture eh. Ito lang ang nakita ko eh. Hindi naman yan kasi ano lang yan eh, parang ang tawag dyan, kahoy ba o nanohan lang. Pero, ito yung pinakamalapit eh. Kasi nga, sa Isaiah chapter 52 verse 14, sabi, and as many were astonished, as his visage was so marked, more than any man, and his form more than sons of men.
yung visage, yung kanyang pagmumukha, yung itsura niya, ay grabe daw na, ay Mard yung, ano ang salita Mard? Ano yung Mard? Pastes, this is Mard. Grabe nasira, nawasak. Hindi na siya makilala bilang tao. Ano ba, tao po ba ito? Tao po ba ito? Hindi na siya mukhang tao. Hindi pa siya napapago niyan. Kapatid, tinaanan niya lahat yan. Diba? Para lang sa'yo at sa akin. Sirang-sira ang mukha niya. Ang mga lalaki noon, lalo na sa Israel at mga Middle East, natural sa kanila mga may bikotit balbas. Naalala ko na may mga missionary tayo, mga Pilipino, pag pupunta ng Saudi, pupunta ng mga Middle East, kailangan patubo ka ng balbas. Ang walang balbas yata sa kanila hindi ganoon katindi at hindi tinuturing na lalaki. So, lalo nung sa panahon niya, so may nature sa kanya, may balbas. At anong ginawa nga sa kanya? Pinagbubugbog, hinahampasin mga mukha niya, hindi lang katawang mukha niya. Kasama doon na yung kanyang balbas ay inahatak. Isipin mo, imagine mo, hahatakin niya hanggang sa matanggal yung balbas mo. Ang sakit nun. Dugo ang lalabas nun. Na-imagine po ba ninyo? Ganyan katindi. Marred visage, more than any man. Matindi ang dinanas ng ating Panginoon sa Kristo. And signifies, ito yung ibig ng sabihin niya. The blood that was shed when they hit his face and pulled his beard signifies deliverance from shame. Dumanak ang dugo ng ating Panginoon sa Kristo sa kanyang mukha sa pagbubugbog at paghahatak ng kanyang balbas para lang tayo'y tubusin sa kahihiyan. Upang lahat ng kahihiyan na pwedeng danasin ng tao, mukha kasi nagre-represent ng ating sarili. Di ba may kasabihan na tayo, anong mukha pwede niyang iharap sa ginawa niya ngayon? May ihiya ka, anong mukha? Alam natin ibig sabihin nun. Tinubos tayo ng Panginoon Diyos doon. Kaya nga, lahat tayo may kanya-kanya mga testimony, may mga background tayo eh. At maraming mga tao ang nagpapatotoo na malakas ang loob niya na meron silang mukha na inaharap na sabihin sa kanila kung ano sila dati noon. Bakit? Kasi kinuha na ni Jesus ang kahihiyan sa mga taong iyon. Wala na sa kanila kasi inalis na ng Lord at pwede na sabihin dahil sa kagandahang loob ng Diyos, dahil mabuti ang Diyos, dahil napakabait ng Diyos, ako yung dating ganoon, ngayon umaharap ako na isa ng bagong tao sa inyong harapan. Yung kahihiyan mo, yung kahihiyan ko, yung kahihiyan nating lahat, tinubos tayo. Wala namang pwede magsabi sa atin na mabait ka noon eh. Ang pwede lang natin sabihin ngayon, napakabuti ng Diyos. Sa kabila nung ako noon, eto ako umaharap, isang bagong tao. Sapagat ang sino mang nakipag-isa kay Kristo, ay wala na yung dati mong pagkatao. Ikaw ay bago ng nilalang. Pwede sabihin ng ibang mga taong kilala ka, ay ganyan ka naman eh. Oo. At umaharap ako sa iyo, hindi dahil sa lumang kong pagkatao, kundi itong binago na ni Jesus sa buhay ko. Alam mo kahit ano sabihin ng mga tao sa iyong panghuhusga, alam mo na ikaw ay pinatawad at nilinis na ng Panginoon Jesus. Ang mahalaga sa atin ay kung ano yung sasabihin ni Jesus, hindi sasabihin ng mga tao. Dahil tayo mga tao, mahilig tayo manghusga ng ating kapwa.
Mahilig tayo magbato ng mga pagkikritik sa ating kapwa sa kanilang pagkakamali. Pero ang Panginoon Diyos, kinuha niya eh. Ang kahihiyan mo, ang kahihiyan natin lahat. Kaya pwede tayong marap sa kapwa natin. Hindi dahil sa sarili natin, hindi dahil sa gusto natin, kundi dahil sa kabutihan ng Diyos. Mabuti talaga ang Diyos. Grabe ang kabutihan ng Diyos. No? Mabait na, no? Ginawa niya yun dahil lang sa iyo, dahil sa akin, dahil sa ating lahat. Sino tayo? Sabi nga ni Hari David, awit, sino bang tao? Para lang tayong usok. Andyan tayo, mamaya wala na. Subalit sa kabila noon, ginawa pa rin ng ating Panginoon Jesus ang bagay niya. Number 4. The stripes on Jesus' back and shedding of blood at the whipping post. So, sa John 19 verse 1, so then Pilate took Jesus and scourged him. Pinarusahan, pinalo. Alam naman natin, kung napanood nyo na nga po yung Passion of Christ, ito lang yung pinakita. Inali siya sa isang poste, pinagahampas. Alam naman natin yung klase ng latigo na ginagamit at ginamit sa kanya noon. Sa mga Middle East ngayon at noon, meron silang batas dahil sa mga Hudyo na parurusahan ng tao pero hampasin hanggang ano lamang 40 minus 1 hanggang 39. Tama ba? Yun ang nag-Saudi. 39 lang. Bakit? Kasi sa medical, sa tindi nung paghampas na yata gamit, mamamatay ang mga tao pag umabot pa ng 40. Hindi niya nakakayanin. Kaya hanggang doon lang. Bubuhayin ka pa, kaya lang pahihirapan ka na talaga. Kasi ang purpose ng pagpapahirap ay talagang para pahirapan ka. Pero imagine ninyo, hindi mga Hudyo ang nagparusa sa kanya, ang naghampas. Hindi mga Hudyo, kundi mga Romano. Wala sa kanila yung 38, 39, 39, 40. Wala sa kanila yun. Tumigil na sila na sinabihan ng kanilang namumuno sa kanila, tigilan na. So, alam naman natin, yung latigo na ginamit sa kanya ay merong mga spikes, di ba? So, pag hampas sa kanya likod, sugat na yan, at paghatak pa ganyan, sama yung laman. At yung mga laman na yun, yung mga dugo na yun nagkalat sa paligid. At bawat hatak na yan, dumadanak ang dugo niya, sumisigaw yun, may sinasabi. Bawat dugo, bawat sugat, may sinasabi. Maliwanag ang isinisigaw ng dugo ni Kristo. Isaiah 53 verse 5, sabi doon, but He was wounded for our transgressions, He was bruised for our iniquities, the chastisement for our peace was upon Him, and by His stripes we are healed. Ito yan eh. Tangilan na po tayo. Kaya pa ba natin? Hindi yan, no? The blood on stripes on Jesus' back signifies that Jesus has won back our health to bring healing to our sick body and make us whole again. Pinagaling ka ng Panginoong Jesus dahil sa sugat na naranasan niya. Bawat sugat at tugo na dumanak ay kagalingan naman natin.
Something we can declare. Praise the Lord! Sa lahat at ilang buwan na nangyayari dito sa paligid natin, alam naman ninyo, paligid katabi lang ninyo. Malapit sa inyo. Tinadala sa klinika at maaaring iba nakrimit na. Pero ikaw, buhay pa rin. Ikaw, hindi ka na inabutan. Bakit? Hindi mo kailangan danasin. Pero anuman ang sakit, pwede kang pagalingin ng Panginoon Diyos. Pero hindi natin pwedeng pasubalian o pasinungalingan. Huwag natin pasinin. Hindi pwedeng huwag natin pasinin yung mga herbal na gamot, yung mga doktor. Huwag ganon. Hindi ganon. Hindi tayo extreme sa ganong bagay. But, may kagalingan sa Panginoon Diyos. Bumuangkinin yung sakit mo. Ang daming paraan ng Panginoon Diyos. At alam din natin na meron tayong mga tinakdang mga oras para sa atin. By His stripes, we are healed. Kaya yun, dahil sa sumisigaw ng dugo, sumisigaw, nagsasabi, ako na ang dumanas ng hirap, ng sakit, upang ikaw na aking minamahal ay hindi na dumanas noon. Mabuti ba ang Diyos? Grabe. Grabe ang buti ng Panginoon Diyos. Number 5. Kaya pa? Number 5. Panglima. The blood that was shed through Jesus' pierced hands. Yung pagkapako sa mga kamay ni Kristo. Alam naman natin gaano kalalaki yun. Sabi 6 inches daw, sabi ng mga scholars. At hindi ito katulad ng ginagawa ng mga taga-Pampanga na nakababa sa alkohol. Di ba may mga gano'n nagpapapako sa frosting na normal na araw at pinapakita pa doon sa TV, sa camera, na yung pakong gagamitin ay talagang sterile. Doon panahon na yan, hindi uso sterile na yan. So kinalawang na yun. Mamatay dun sa... Psalm 22 verse 16. For dogs have surrounded me, the congregation of the wicked has enclosed me. They pierced my hands and my feet. Alam natin yan. Alam nyo sa panahon nila noon, isa sa pinakamatindi nga na dahan-dahan na parusa ng kamatayan ay yung ikaw ay nakasabit doon sa cross. Dahan-dahan yun. Kasi bakit dahan-dahan? Kasi yung habang naghihirap ka, nakapako sa cross, imagine niyo habang naghihirap siya, yung bigat ng kanyang katawan, unti-unting sumasalo lang ay yung pako. Wala kang pwedeng hawakan kundi yung pako din. So yung bigat ng katawan niya, bumibigay dahil sa gravity. Nakahang lang doon siya sa cross. Yung bigat, lalo kung mabigat ka talaga. So imagine nyo, so maaaring iba doon nilalagyan, nakatali doon yung kamay doon, okay. Kaya nakatali kay hindi. Yung bigat ng katawan mo, talagang lalambitin ka. Unti-unti. At yung pako na tumagos sa mga kamay ni Kristo, may dugong dudumanak. At ang dugo na yon ay mayroon ding isinisigaw. Mayroong isinisigaw, mayroong diniklara, mayroong niredeem. May tinubos sa atin. Just imagine, maganda pa yung pako na ginamit niya. Pero just imagine, napako siya sa krus para lang sa atin lahat.
The blood that was shed through Jesus' pierced hands signifies that Jesus won back our prosperity. So that everything we put on our hands to shall prosper. Ang signifies ng katawan, sinisignify ng katawan ay yung ginagawa. Wag yung masyadong pansinin yung prosperity. Kailangan hindi yung walang putong ganon. Ang sinasabi lang natin ay niredeem tayo ng Panginoon Diyos upang anuman ang gawin ng iyong mga kamay ay pagpapalain ng Panginoon Diyos. Maraming mga tao na sa katutak ng hirap at gamit nila at ginagawa nila, trabaho nila, nagpapagod sila. Pero ang nangyayari, para ka naglalagay ng pera sa butas na bulsa. Ang daming paghihirap, pero asaan yung pera? Asaan ang pinagpaguran mo? Napupunta sa wala. Maraming mga taong ganun. Hirap na hirap, halos kumayod, baliktarin ng araw-gabi, sa gabi sa araw, para lang kumayod ng kumayod, kumita na kumita, at magkaroon sila ng buhay nila. Pero maraming tao din ganoon, na pagkatapos ng kanilang mga paghihirap, marami nga silang pera, ngayon lang ang problema ngayon, yung pera ang pinakitaan nila, pambayad nila sa ospital at sa gamot, para lang sila mabuhay. Marami na kayo nababasa sa mga social media. Gamitin yung pera nyo. Ginawa yan para dito na sa mundo. Hindi yan para sa langit. Gamitin ninyo. Hindi kayong gagamitin ng pera. But ang gusto ng Panginoon Diyos is for us to prosper. John chapter 10 verse 10. The thief comes to steal, to kill, and to destroy. But He came, sabi niya, para magkaroon tayo ng buhay. At anong klaseng buhay? Yun ang kalooban ng Panginoon Diyos. Maginhawa ng buhay mo. Again, hindi tayo nagsasabi na wala tayong prosperity gospel. Hindi tayo gano'n. Tama lang na hindi ka pahihirapan mo. Pinagtrabaho ka, kailangan mo magtrabaho, kailangan mo kumita, kailangan mo may negosyo, etc. para sa iyong sarili at sa iyong pamilya. Gusto ba? Pero ang maganda doon, anuman ang gawin ng iyong mga kamay ay pagpapalain ng Panginoon Jesus. Alam na natin yung story sa Lumang Tipan ng kay Jacob. Pag anuman ang kinatrabaho, anuman ang hirap na pinagagawa sa kanya ng kanyang biyanan si Laban, Laban nga ba yun? Ay gumiginawa, sumasagana. Kung nagagawa ng Diyos noon, ang Diyos na hindi nagbabago noon ngayon na magpakailanman, kaya rin niyang pagpalain ikaw. Kaya. That is our God. Niredeem na tayo. Kaya wala sa ating kaisipan yung tinatawag na poverty mentality. Amen po. Pang-anim. Isa na lang. Dalawa na lang. Number 6. The blood that was shed through Jesus pierced faith. Natural. Tapos sa kamay pa naman. Ganon din sa Awit 22 verse 16. For dogs have surrounded me, the congregation of the wicked has enclosed me, they pierced my hands and my feet. Kung yung dugo sa kamay ng ating Panginoon Kristo ay sumisigaw at may sinasabi, na niredeem ka niya, na hindi mo kailangan magpapagod, hirapan at buhusin ang lahat ng oras mo, sapagkat anuman ang gawin ng iyong mga kamay ay kaya pagpalain ng Panginoon Diyos. Kaya niya. Ito naman mga paa. Nung ipinako at nilagyan din, pinako yung kanyang mga paa na magkapatong. Buti pa yung kamay na ikiisa sila. Pero ito, ang hirap ng makina yan. Buti may pinagpapungan pa sila. Hindi natin alam kung ano talaga totoo. Pero maigi na yung ganyan. At least may nakapato sa paa. Still, ang dugo na lumabas doon sa mga paa, napako, mga paang napako, ay meron pong isinisigaw. Ay, sir man, pang-alim na sigaw na ito. Hindi.
It signifies the blood that was shed through Jesus Christ. It signifies blessings to our everyday walk of life. Kung yung mga kamay mo ang iyong, kung ano man ang iyong gagawin ay pagpapalain ng Panginoon Diyos, yung naman mga paa, niredeem tayo para ano man ang lakarin mo, ipamumuhay mo, magiging maayos. Dugo ni Kristo ang nag-redeem niyan. Sa kabayan ng banal na espiritu at ng kanyang salita. Di ba sabi sa aklat ng mga awit 119, For thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Parang alam natin, maliwanag ang ating lalatasin. Mahalaga na ang salita ng Diyos ang gabay natin ng ilaw sa ating landasin. Subalit ang mga tao ay mas pinili ang tahakin ng landas na kung anong tinuturo ay na nagtuturo ay ang mga makasanlibutan. Minsan naapektuhan tayo ng bulong ng kaaway na ito ang ating landasin. Kaya nga ang sabi ng Panginoon Diyos, niredeem tayo doon. Sinisigaw na ang iyong bawat lakarin, ang iyong landas na iyong tatahakin ay ang landas na aking niredeem para sa iyo. Everyday walk of life. Hindi ka niya papabayaan. Hindi ka niya iniiwan. Huwag na huwag nating iisipin na sa ating mga buhay, minsan ikaw ay nadadapa. Ikaw ay nagkakamali. Ikaw po ay nalilihis minsan ng iyong lakarin. Pero huwag mong iisipin, huwag mong iisipin, kapatid, na ikaw ay pinabayaan at iniwan ng Panginoon Diyos. Dahil lamang sa iyong maling paghakbang, ikaw ay nadapa. Dahil lamang sa mas pinili mo ang lumiko kaysa sa dumiretso, ikaw ay pinabayaan na. Hindi. Hindi ka pinapabayaan ng Panginoon Diyos. Ang Biblia ay nagtuturo sa atin na ang Diyos ay galit sa talagang at hindi niya papayagan ang mga kasalanan at kalikuan. Subalit, alam natin mula pa sa Genesis hanggang sa ang Diyos ay Diyos, kahit kailan hindi na pinabayaan ang mga makasalanan. Nakasala sila Eva at Adan, ano ang ginawa ng Diyos? Hindi na ba nagpakita ang Diyos sa kanila? Di ba hinanap pa nga nila? Hinanap pa nga ng Diyos, Eva, Adan, nasaan kayo? Nung pinatay ni Cain si Abel, anong ginawa ng Diyos? Hindi na ba nagpakita ang Diyos kay Cain? Di ba kinausap pa nga niya? Cain, anong ginawa mo sa iyong kapatid? Kahit kailan, hindi iniiwan ng Diyos ang tao. Lumalayo ang tao, nagkakasala dahil sa pagiging guilty natin. Tayo yung lumalayo. Pero as far as God is concerned, hindi niya tayo iniiwan. Kasi sino pa ang pwede magpatawad sa atin kung hindi siya lang? Sino pa ang pwede mag-justify sa atin kung hindi siya lang? Dahil kahit saan tayo dumako, kahit sino ang punta natin, uhusgahan lang tayo. Magiging guilty ka, walang mangyayari sa buhay mo, alam ng Diyos yun. Bumagsak ka na nga, ano sasabihin ng ibang tao sa iyo? Ayan, kasi yabang mo eh. Magaling ka na magsalita. Pero Diyos, hindi niya titignan. Yung kahihiyan mo nga noon, hindi niya titignan. Yung pagbagsak mo, hindi niya titignan. Ang gusto niya, tulungan ka niya sa iyong pagtayo. Kasi mahalaga ka eh. Bakit? Kasi nakikita ng Diyos ang sarili niya sa iyo. Tayo ay nilikha ayon sa kanyang wangis at imahe. Yung paglalakad natin sa ating buhay, napakahalaga sapagkat kahit kailan, hindi ka iniiwan ng Diyos. Lagi mo siyang kasama.
Para kay pa na sinabi ng anghel na ang pangalan na isisila niya ni Maria ay ang papangalan ng Emmanuel. God with us. At pangako ng Diyos, hanggang sa huli ng era na ito, I will be with you till the end of this age. Kasama natin ang Panginoon Diyos. Iwanan ka ng mga tao, pero si Lord hindi. Okay? Kunti na lang. Genesis chapter 1 verse 26, Then God said, Let us make man in our own image according to our likeness. Let them have dominion over the fish of the sea, over the birds of the air, and over the cattle, over all the earth, and over every creeping thing that creeps on the earth. Ano sinasabi dyan? Yung pagiging dominion, pag sinasabing dominion, ikaw yung namumuno, ikaw yung mayroong kapangyarihan. Ang sinasabi yan, Luke chapter 10 verse 19, Behold, I gave you the authority to trample on serpents and scorpions and over all the power of the enemy, and nothing shall by any means hurt you. Walang pwedeng gumawa ng sakit sa iyo. Walang pwedeng gumawa ng masama sa iyo. Sapagkat kasama mo ang Panginoon Diyos. Ito, wag lang lalaking ulo. But ito yung katotohanan as far as the Word of God is concerned. Walang pwedeng gumalaw sa inyo. Dahil anak ka ng Diyos. Subukan nila. Subukan nila. Pero huwag na nila subukan. Dahil kawawa sila. Totoo yan. Walang pwedeng gumalaw sa iyo. Wala. Subukan nila may gumalaw sa inyo. Ang tatay mo, ang sasalo sa iyo. Sila kalaban mo. Siya ang makakalaban nila. It's true. Walang pwedeng gumalaw sa inyo. Number 7. Last. The blood that was shed through the Spirit in Jesus' sight. Yung lindumot dugo na dumanak sa kanyang katawan ay nung siya ay tinusok sa tagiliran. At sinabi nga doon, John 19 verse 34, But one of the soldiers pierced his side with a spear, and immediately, pansinin ninyo, blood and water came out. Kailan yung praktika na lalabas ang dugo at tubig sa tao? Mga anak. Di ba? Pag mga anak. Bago yung panganganak. Sa normal. Something sa loob ng Panginoon Jesus. Kaya tayo na born again. Tayo ay naligtas sa pamamagitan ng dugo at tubig. Diba? John chapter 3. Tayo naligtas sa dugo at tubig. Ang ibang pagpapaliwanag doon ay dahil ganong isinilat tayo ng mga magulang natin. May dugo at tubig. Pero nauna ito. Bago pa tayo silang ng literal, ay ang Panginoon Jesus ay dumanak ang dugo sa kanyang tagiliran. Alam niyo ba nung siya tinusok sa tagiliran, mahaba yung spear, umabot hanggang sa kanyang puso. Sabi ng ilan na yung pagtusok sa kanya, lumabas ang lahat ng kanyang dugo, nag-drain na, saka lamang lumabas din yung tubig. Naubos yung lahat ng dugo sa kanyang katawan. Buruin mo ba naman? Mula doon sa siya ay pinawisan. Sumunod ng putungan siya ng koronang tinik. Dugo na naman ang lumabas. Nung pinagsusuntok siya, pinaghahampas ang kanyang mga mukha. Dugo ang lumabas. Nung kanyang, ano pa sumunod doon? Nung pinalo, Sa katawan. anong March? May ibang story na yan.
Lahat yan hanggang sa pinakahuli. Spit, immediately blood, water came out. Umabot sa kanyang puso. Kaya nung pa lang, dedo na siya. Siya lang ang sa lahat ng mga ipinako sa krus, merong patakaran na kapag hindi pa namamatay, ang ginagawa ay babalian ng buto. Bakit? Para pag binalian ka ng buto, aangal ka, buhay ka pa nun. Siya, nung gagawin ng mga Romano na babalian sana, tinignan nila, wala nang buhay. Kaya sinubukan nilang tarakan. Wala na siyang buhay. Patay na siya. Lumabas ang dugo sa tagiliran niya mula sa kanyang puso. Tingnan natin. This signifies that Jesus won back our joy and healed us of our broken hearts. No scar from the past. Yung umabot yung sibat sa puso niya, alam naman natin, marami sa atin ang broken hearted na mga tao. Saktan ng puso. Hindi lang sa pag-ibig sa relasyon, kung hindi sa lahat ng mga tao nasa paligid natin. Na sino man yung inaasahan mo, yung ibang tao na iyong list na wala sa isip mo na gagawa nun, na sakit sa iyo, yung pa ang gumagawa. Kaya masakit para sa puso natin, masakit para sa atin ang ganong klase ng karanasan. And the Lord experienced it literally. Naranasan niya, masaktan. Upang tayong mga lahat na nananampalataya at mananampalataya pa, ay kaya niyang pagilingin. Merong ginagawa ang mga mga medical, di ba? Na lahat ng mga sugat ay merong nilalagay na pampakalma. Parang pinagtatapal. Para hindi na tataloy o kaya ay tumigil na yung gumaling. Pag ginawa ng Panginoong Hesus yun, nangyari sa kanya na dumanak ang dugo niya nang siya ay pinarakan, sinibat sa tagiliran, umabot sa kanyang puso. Upang tayo na nakaranas ng sama ng loob at sakit sa ating kapwa ay mawala ng lahat. Pati yung pilat na dulot ng sugat. Kaya niyang pagalingin, kaya niyang alisin. Lahat ng karanasan mo. Kaya nga pagdating natin sa kalangitan, pagharap natin sa Panginoon Diyos, pwede natin isigaw, purihin ka Panginoon Diyos, sapagat lahat ng aking naranasan ay pinawi mo ng lahat. Kaya nga sabi ng Panginoon Diyos, pagdating natin sa kalangitan, sa buhay na wala hanggan, papawi niya lahat ng mga luha. Wala ng luhat na danas kasi masama ang loob mo, masakit ang puso mo. Wala nang ganoon. Aalisin niya lahat yan sapagkat doon pala sa krus ng Kalbaryo, dumanak ang kanyang dugo upang ikaw na nakaranas ng sama ng loob, ng sakit ng puso, dahil sa ginawa ng iyong kapwa, ay mawala na. Pwede ka magpatawad dahil sa ginawa niya yan. And not to mention, nabanggit nga yung salitang pagpapatawad, yun ang una niyang binanggit sa 7 huling wika niya. Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa. And we can forgive others also. Pwede. Pwede nating patawarin ang mga tao na nagkasala sa atin. Isaiah 53 verse 5, but He was wounded for our transgression, He was bruised for our iniquities, the chastisement for our peace was upon Him, and by His stripes we are healed. Bruised. Bugsarado talaga. Bagsak. Yan ang ating Panginoon Hesus.
Itong bagay, pitong parte ng kanyang katawan. Pitong klase. Pitong pagtanag ng dugo. Para sa sarili niya? Hindi. Para po sa atin. In conclusion, Jesus needed to shed His blood 7 times in 7 different areas of His body so that we could receive a complete and perfect salvation and freedom from the enemy. Perfect 7. Eksakto, walang labis, walang kulang. Sapat yan para sa atin, ginawa ng Panginoon Jesus dahil mahal niya. Jesus paid the ultimate price for our freedom and took back the keys of authority to the earth that Satan stole from us. Binigyan ng susi ng kapangyarihan sila Adan, at ang ginawa ni Adan na ipasa. Hindi naman niya gusto, pero naipasa sa diablo. Kaya siya may kapangyarihan over the earth. Meron siyang dominion. But ginawa ng Panginoon Jesus ay niredeem niya, kinuha niya, binawi niya yung ninakaw ni Satanas. At kinuha niya at ibinigay niya uli sa tao. Kaya may dominion ka. You have all authority in Jesus' name. On through His resurrection, Jesus completed that transaction and the enemy was defeated. Kaya sinasabi ng mga namamayag at mga pastors, diba, mga preachers, defeated na yung enemy. Talunan na yan. Mantaraya lang. Pero talunan na yan. We are restored to our original identity, which is in Christ Jesus. Dapat alam na ninyo, sino ka ba? Sa harapan ng Diyos. Sino ka ba? Sino ka? Pag tinanong ka, sino ka? Alam mo dapat kung ano ka at sino ka sa harapan ng Panginoon Diyos. Kung sabihin, ay, ano lang ako eh. Huwag ka na magpaka-humble-humble ka. You are the Son of God. Anak ka ng Diyos. Amen. Diba? Tatay natin magaling. Tindi kaya. No? Mayaman si Papa. Jesus' blood speaks better things than all evil. So, nulit na lang po yung isa-isa. Number 1. Meron naman na kay Koken siguro. Nakuha niya na number 2. So, kunin ko na lahat yan. Hindi kasi magkasya. Para mabasa niyo lahat, pinag-isa-isa ko na lang. Kaya, lastly, nabanggit na natin ito, ulitin ko, kaya ito ang declaration natin dahil ito at totoo. Ikaw, pakisabi nga doon sa katabi mo, you are deeply blessed, highly favored, deeply loved. Kung kayong Tagalogin mo, sabihin mo sa iyong katabi, ikaw ay lubos na pinagpala. Ano yan? Highly favored. Ang hirap Tagalogin. Lubos na pinapaboran ng Panginoong Diyos. Oo, grabe! Yun! Ang ganda ng paborito anak. Deeply loved. Kulang yung salita natin. Pero meron yan, hindi na natin kagad maisip. Meron yan. Yun ikaw, yun tayong lahat kay Kristo Jesus. Amen. Amen. Tayo po lahat ay tumayo. Purihin ka po, Diyos namin banal, kilat makapangyarihan sa lahat. Sapagkat ikaw po ay napakabuting Diyos. Lahat po ay kinuha ninyo upang kami hanapin at katagpuin. Kami ay dating nawala. We're lost. But you found us.
Salamat po, Panginoon Diyos, sapagkat napakabuti mong Diyos. Ano pa ang pwede pa namin sabihin sa grabing pag-ibig mo, sapagkat ikaw ay Diyos ng pag-ibig, sa iyong pagpapatawa dahil ikaw ay forgiving God, dahil sa ikaw ay Diyos na maawain, merciful God, at dahil ikaw ay punong-puno ng biyaya, gracious God. Ikaw yun, Panginoon. Patuloy mo po kami gamitin. Daluyan na mensaheng ito sa mga tao, Panginoon. You are God. Nothing we can do but to bless you. Continue, God, to worship you and to be of use of you. Magamit, maging instrumento mo, maging kagamit-gamit sa anumang klase ng nais mo at plano mo po sa amin. Alam namin, Panginoon Diyos, na mayroon kang napakagandang panukala at plano sa aming buhay. Plans to prosper us. Yun ang deklarasyon mo nung paman. Kaya, ano man ang plano mo, gamitin mo po kami, Panginoon Diyos. To express your love to other people. Pagpalain mo po ang aking mga kapatid nito at patuloy mo silang ingatan. Ilay mo po sila sa lahat ng kasamaan at mali. Alam namin, ginawa mo na noon, patuloy mo ginagawa. Kaya kami po ay nanalangin din patuloy sa iyo na yung biyayang ito ay magamit namin upang ang pangalan mo ay maipahayag, makita, at maibahagi sa iba pa pong mga taong di